something. Do your job. Alam mo, sagot ka sa amin. I'll be there, ma'am. I'll be there. I will be there. Don't worry. Don't worry. Pupunta na ho ako dyan. Ano ka naman diferensya nung sagot na gano'n? Diba? Di na rin ipigilan ni Senator Pia Cayetano na sabihin ang katotohanan sa mga moment na sila po is under siege, kung saan nagkaroon po ng matinding tutukan. At mga kababayan, nakausap pala nila mismo si Matibag. At si Matibag mismo ay ang daming denial. Kaya ito, panoorin natin kung ano po yung mga totoong nangyari sa mga oras na yan. I was trying to be very calm because I'm a believer na pag kalma ka, you can think clearly. Pero nung sinagot akong gano'n na this is the people who are supposed to help us, na sinagot kami ng gano'n, we're left on our own. Di syempre sabi ko, do your job. Yun. O ngayon, I want to share this with you because later on, nagpa-interview siya at ito yung sinabi niya. Akit pala. Bakit wala kaming agent dyan? At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, ini-investigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpaputok. Dahil sigurado ko wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Bakit wala kaming agent dyan? So, Posto. Wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi niya, wala kaming agent dyan. I'll talk about that later, yung wala kaming agent dyan. Sabi din niya, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpaputok. Ako kuhuli? Kaya ka nga tinawagan ni Senator Loren eh. Humihingi nga kami ng tulong sa'yo. Tapos sasabihin mo, pahuli nyo? Yan, sure, may usaha kami. Humihingi nga kami ng tulong. Hirap bang intindihin mo? Hirap ba? Now, dagdagan ko na lang. Kasi may narinig din ako na pinalis kami dyan. That's what I remember you told Senator. Pinalis nyo kami dyan. Because in the meeting with the newly elected Senate President, Senator Alan Cayetano, on Monday, 2 days before this happened, meron kayong usapan na ipupull out mo na yung troops, yung mga NBI na sumugod doon. That's for peace and order. Okay? Usapang maayos yun. So, kung gusto mo naman sabihin na, naku po, wala akong tao dyan kasi pinaalis nyo kami. Please let me know kung papabalik ako ng tao, magpapaabang ako. We will be there if you need us. Wala naman akong narinig sa'yo. Ano? Wala. Grabe kasi ang ang yabang ni Matibag talaga, sa totoo lang. And palagay ko medyo may mataas na opisyal na talagang umuutos sa kanya. So, kumbaga, kahit sino pa yung mamagitan dyan, talagang hindi niya susundin. Tingnan nyo, ang desisyon niya lang yun ang susunod. Kasi nga, merong talaga nagkakamad sa kanya. And kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos, si Bongbong, ang tinutukoy ni Amy, na nag-uutos sa NBI, siyempre kasama si Matibag dahil siya ang direktor, na di umano, pasukin talaga ang Senado. Yung sinasabing protection, hingi ka pa kay Matibag, wala talaga masahan. Kasi kigil nga sila na makuha si Senator Bato. Lalo na ngayon, malaking kahihiyan yung inaabot ni Matibag. Ang dami niyang palusot ngayon. Dahil ang sinasabi niyang walang baril. Hindi sila nandyan para sa makikipagparilan dyan o makikipagpakbakan. Nakita sa mga videos, kompleto sa kagamitan yung mga NPI, yung talagang bakbakan. Maraming media yung mga nandun. Kaya kahit anong deny ni Matibag, wala pong maniniwala sa kanila eh. Dahil may mga ebidensya. Ang matindi lang, kasi ang DOJ, dahil kontrolado din ng nakaupo sa taas, hindi nila suspindi si Matibag. Siyempre, pag suspindi nila si Matibag, wala ring mamumuno sa utos na nasa itaas sa panggigipit sa mga Duterte. Actually, ang bottom line nito, yung talagang pagtanggal kay Vice President Saray. Kumbaga, itong si Senator Bato, dahil pumunta sa Senado para iboto yung bagong Senate President, so yun ang ayaw nila. Kasi ang daming malungkat, hindi lang for impeachment eh. Blood control, corruption, ang daming malungkat. Pakinggan pa natin yung kwento ni Ma'am. Basically, ang gusto mo lang paratingin sa amin is pinaalis nyo kami, bahala kayo sa buhay nyo kung pagpapariling kayo dyan. Wow. That's basically your message. And you repeated it. What you said to Senator Loren and me, you said it on the air. My job, my human nature is survival. So we will do what we can to survive. Magtatatawag kami. Diba? To help us. Kasi ako personally, I cannot defend myself with gunshots. Because I don't carry guns. I'm a non-violent person.
So magtatawag ako ng law enforcement. Hindi ako magtatawag ng goons. Hindi ako ganun. Walang akong kilala. Actually, to begin with. Tatawag ako ng law enforcement. On that note, tinawagan namin si Secretary Remulla. Ganun din yung boses ko. Sabi ko, Sec, do something. Do your job. Alam mo, sakit ka sa amin? I'll be there, ma'am. I'll be there. I will be there. Don't worry. Don't worry. Pupunta na ako dyan. Ano ka naman diferensya nung sagot na gano'n? Diba? Diba? Basic lang. Oh, I'll go on. I'll move on. So ulitin ko, before I go on, kaya lang kami tumawag dahil humihingi kami ng support. Again, Secretary Vince Dizon, hindi siya law enforcement, but he's my friend. And he's part of the government. So, sa kanya ako nagsabi because I know he'll listen to me. Kahit hindi siya law enforcement. Hindi ko naman gustong siyang sumugod doon dahil hindi naman din siya law enforcement, but I know he will make calls. And he did. Because later on, he called me back and said, the president wants to talk to the Senate President. O yun, hindi yung bahala kayo dyan. So next, sabi niya, wala daw siya doon. Diba? Wala nga daw siya doon. So, I guess, to prove na wala siya doon, nag-video pa siya. The NBI director. You're here in Sequoia Hotel. Oh, So, dito lahat ng list of directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala kami. We are on shutdown because that's the instruction. Okay. Dito kami ngayon, no? So, ano yung purpose niya? Gusto niyang i-prove na wala sila sa Senado probably because there already was info na NBI yung tumitira. So, yung first objective niya, I think, because I'm not him, so hindi ko kayang pangunahan kung ano yung nasa isip niya. But as a lawyer, when I look at his video, gusto niyang i-prove na wala siya sa Senate. Nandun siya sa Sequoia. Take note, this was after I asked for help. Senator Lauren and I, 2 female senators of the Republic of the Philippines asked for help. And nandun lang siya sa Sequoia, nagti-team building. Again, take note, walang masama sa team building. Walang masama sa planning session. Kailangan ng gobyerno yan. Siyempre, kailangan maayos yung pagpaplano nila. Walang problema doon. But there's an emergency going on. Tapos tuloy-tuloy lang yung team building mo. Tuloy-tuloy lang. Totoo. Grabe, ano. So, actually, hindi team building yun eh. Talagang pinagpapalanuhan nila kung paano po sa pilitan na makuha itong si Bato de la Rosa. And, syempre, obvious naman na talagang kasinungalingan. Kahit sinasabi niya na lahat na agent niya ay nandun nagbi-meeting kasama sa briefing, ilang daan yung nandun sa GSIS para i-secure ang area at sa pilitan na pasukin po yung Senado. Kaya base yan sa mga napapanood po natin and base yan sa pagdidrilling natin. And mahirap po pasinungalingan talaga. And ako, nakita ko naman na talagang agresibo po itong si Matibag na sundin yung utos ng nasa itaas. Pero tandaan natin mga kabayan, ang lahat po nakasamaan po nila. May katapusan yan. And siguro, matatakot nila yung ibang tao, magigipit nila yung ibang tao. Matatakot nila, mapapasunod nila ang ibang senador. Pero ako naniniwala na yung senador, kagaya ni Senator Pia Cayetano, hindi nila mapapasunod sa gusto nilang propaganda at kasinungalingan. Kawawa naman ang mga Pilipino kung ganyan ang attitude natin. Paano na lang, pag ang tumawag ay si Aling Maria, si Aling Nene, meron akong putukan dito sa amin. Sorry, nagtiteam building kami. Ganun? I mean, think about it. That's why I'm doing this video more than 24 hours after the event because I've had time to reflect and to think. Doon sa first video ko, sabi ko, di muna ako magbabanggit ng pangalan, di ako ma-accuse. But now, I'm not accusing, I'm just stating facts. And my observations, they're my personal observations. You don't have to share them, but they are my observations of the facts that happened. And the reaction of a top agency involved in crime detection, investigation, peace and order. Nandito kami nagtiteam building. Bahala kayo magputukan dyan. Ang gusto lang niya i-prove, wala siyang tao sa Senate. But di ka man lang, ito lang. If there was a genuine desire for peace and order na magkaayusan, pwede naman sabihin kay Senator Lauren, just tell Senate President to give the word. We will be there to assist. Or we will park our people nearby. Call us if you need us. Ganun. If I missed it, then I'm sorry. But I didn't hear anything. In fact, all the videos are like this. That's why I bothered to show it. I took time to digest before I make these statements. Kape muna ako, sandali tapos. So before I go on to my next point,
when I butted in, kasi si Lori naman nakausap niya, pero talagang sumingit po ako. Sabi, nung sinabi niya, wala kami dyan. Pinalis kami dyan. Wala kami magagawa. I said, what? Do something. Do your job. Tapos ang sagot niya sa akin is, huwag mo akong sigawan. Pag nakakapanood ako ng mga real life scenarios, syempre yung mga under attack nakakasigaw ka, di ba? Either sisigaw ka ng saklolo, o sisigaw ka ng, tulungan niyo po kami! Tapos kunyari, may nakita kang pulis o kung sino man dumaan. So in short, mga kababayan po natin, hindi talaga sila tutulungan ni Matibag. Dahil kung pagpapasihan po natin ang allegation at sinabi po ni Senator Amy Marcos, baga magurgur na kung sino man ang magurgur, basta't ma-aresto si Senator Bato Binat. So hindi talaga sila tutulungan. And yun nga pala, no? Ang nag-rescue na nakita natin is si John Vic. So dumating din si Nartates. Pareho silang pumasok sa Senado. Dumating yung suko nung gabi-gabi na, I think mga 12 or 1. Dumating yung mga suko at yan, nagsimula sila mag-imbestiga sa crime scene at nangyari yan hanggang umaga. Yun nga po mga kabayan po natin. So, at narinig na po natin yung side po ni Senator Pia Cayetano. Puntahan niyo po yung kanyang official Facebook page. Official Facebook. Panoorin niyo po yung buong buong live stream niya para maintindihan niyo po yung mga kaganapan sa loob ng Senado the moment na tumawag din po sila kay Matibag. And dito po makukumparan si Matibag sa kanyang mga allegation, sa kanyang mga statement na nagkabuhol-buhol na, sa kanyang mga polusot na hindi na magkatugma at obvious na puno ng kasinungalingan. Maraming salamat at God bless po. Mabuhay po kayong mga kabayan.